Pumirma na po ng 2-year contract itong si Jeron Teng sa San Miguel Beer. Ito po ay official na at siya ngayon ay magiging parte ng lineup ni Coach George Gallet. So ang tanong ngayon, medyo mukhang magiging crowded itong position ng SMB dahil ito si Jeron Teng ang laro niyan, pwedeng shooting guard, pwedeng small forward. Medyo nakapagtataka ito para sa mga ibang fans ng San Miguel Beer dahil kung small forward si Jeron Teng, ang rotation kasi ng San Miguel Beer dyan, itong si Marcio Lassiter at itong si Alin Bulanadi. Kung doon naman sa shooting guard, itong si CJ Perez at Jericho Cruz. So ang tanong ngayon ay kung saan ilalagay ito si Jeron Teng. Tandaan natin, ito si Jeron Teng, ang laro niyan ay medium range tsaka inside. Kumbaga wala yan masyadong 3-point shooting, hindi katulad ni Bulanadi at ni Lassiter. At 3-point shooter ang kinakailangan ni Junmar Fajardo. So hindi natin sigurado kung paano mag-fit sa rotation ito si Jeron Teng. Pero ang alam natin dito, lalo itong magiging challenge dito kay Coach George Gallet dahil nga hinahanapan na niya as it is ng posisyon itong si Kit Jimenez kung saan maglalaro ng point guard. Obviously, hindi pwedeng point guard itong si Jeron Teng. So, ang tanong ngayon ay kung saan ilalagay ito si Jeron Teng at kung baka ito'y senyales na itong si Marcio Lassiter o si Alin Bulanadi ay matitrade o di kaya si Jericho Cruz. Depende kasi yan sa magiging performance ni Jeron, of course. Sa ngayon pa lang, may mga nagsasabi na mabababang kuraw ito sa SMB pero depende yan kung anong kanyang ipapakita. So, tignan natin kung paano gagawin sa rotation itong si Coach George Gallet. Ang importante lang dito, nakikita natin yung mga malalaking free agents talaga sa SMC na pupunta. Una si Ahan Misi sa Hinebra, ngayon naman si Jeron Teng dito sa San Miguel Beer. At patunay ito na talagang kung salary pag-uusapan, hindi kayang tapatan ng Converge kung ano ang ibinibigay ng SMC dito sa ibang players, kaya hindi na ito nakagugulat na nangyari. Pagkatapos lumipat nito si Jeron Teng dito sa San Miguel Beer, ang usap-usapan naman daw nung iba, baka susunod na. Ito si Chris Newsome naman. Ito si Chris Newsome may kontrata yan sa Meralco. Pero mukhang maraming lumalabas na balita na baka gusto na raw nitong lumipat sa Barangay Hinebra para makatikim na ng kampyonato. Kasi nga naman palagi siyang runner-up dito sa Meralco Bolts. Pero nung napunta siya dito kay Coach Tim Cone dito sa Asian Games, naka-gold medal kaagad. So ito na kaya ang senyales na baka gusto na niyang lumipat dito sa SMB o sa SMC rather at dumiretso dito sa Barangay Hinebra. Tignan natin kung ito ay mangyayari. Pero sa ngayon maraming naniniwala talaga na ito ay posibilidad. At hindi na syempre nakapagtataka yan dahil alam naman natin lahat na itong SMC, kumbaga sabi nga nila mas galante sa mga player at mas mahusay mag-alaga kaysa daw sa MVP group. Ayon kasi sa iba, bakit pa kung budget ang pag-uusapan kaya namang tapatan ng MVP itong SMC? Pero ba't yung mga players nila katulad nila Ravena, itong si Parks, itong si Jericho Cruz, hindi nagtatagal dyan. Si Terence Romeo, si Japet Aguilar, nasa kanila na rin dati, hindi rin nagtagal. Well, kung ano pa man ang dahilan, ito si Chris Newsome ay isa doon sa mga pinaka-in-demand na players ngayon. At hindi na nakagugulat nga kung ito ay ititrade dito sa Barangay Hinebra. Pero of course, hindi papayag ang Meralco ng ganyan na lamang dahil under contract yan, restricted free agent pag nag-expire ang contract, at syempre gugustuhin yan ng Meralco na siya ay mapunta sa kanila para masiguro dahil of course siya ang kanilang franchise player at hindi niyan pakakawalan si Newsome nang walang kapalit. Kaya sa tingin ko medyo malabo na mapunta ka agad-agad dito si Chris Newsome dito sa Barangay Hinebra. Pero kung yan ay mangyari, napakalakas na kombinasyon sa backcourt. Kung Ahan Misi, Newsome, nandiyan pa si Pringle at ito si LA Tenorio, kaya makikita natin malakas talaga Hinebra dyan. Umaayaw na nga ba itong TNT Tropang Giga dito kay Mikey Williams? Ayon dito sa Spin PH, noong pang Abril, sila nag-uusap ng TNT tungkol dito sa bagong kontrata ni Mikey. At ano na ngayon, Oktubre na at malapit na mag-umpisa yung Commissioner's Cup. Hindi nga sinama si Mikey dito sa kanilang lineup. At ang problema, ngayon siya kinakailangan talaga ng tropa dahil wala itong si Poy Eram at itong si RR Pugoy. Hindi naman po pwedeng mag-isa lamang itong si Ronde Hollis Jefferson. Dahil of course si Jason Castro nandyan pero alam natin hindi na si Jason katulad nung dati dahil matanda na rin at kinakailangan ng katulong doon sa backcourt. Si Kib Montalvo, yung iba pa nilang players, sila Ryan Reyes, itong si Kelly Williams, mga injury prone na rin.
So kumbaga tumatanda na rin yung core nitong TNT at napakalaking bagay na nawala ng sabay itong si Eram at itong si RR Pugoy. At ngayon itong pang si Mikey Williams ay ayaw maglaro. Kung nandyan si Mikey, at least may chance silang lumaban dahil meron kang RHJ at Mikey Williams. Kukuha na lang sila ng isang center katulad ni Brandon Rosser. Pero problema pa rin talaga itong kontrata ni Mikey dahil hanggang ngayon daw ay ayaw niya talagang pumirma unless masunod yung kanyang gusto. Wala nga sa Pilipinas itong si Mikey, nandun sa Estados Unidos at nag-hold out kumbaga ni ayaw umattend ng mga practice. Kaya kumbaga medyo tinatabangan na yata ang MVP group dito kay Mikey. Ang tanong na lamang ay kung ano ang gagawin nila dito. Kung ito ba ay eventually matitrade na sa SMC at baka sakali doon tumino. Pero kung ikaw naman ng SMC, magre-risk ka ba dito kay Mikey? Paano kung ang hilingin niya sa kontrata niya ay meron din ganyang clause na every time manalo ng championship ay pwedeng mag-renegotiate. Kaya yan ngayon ang abangan natin kung ano ang gagawin ng MVP group dito kay Mikey Williams. Ito na nga ba yung pinangangambahan nitong si Coach Yeng Guiao? Itong si Ahan Misi napunta dito sa Ginebra. Ito si Jeronteng naman napunta dito sa San Miguel Beer. Ang tanong, pag nagkaroon pa ng iba pang mga unrestricted free agents, saan pa nga ba yung pupunta? Kung hindi sa SMC o MVP group. Yan ang matagal na sinasabi nitong si Coach Yeng Guiao at mukhang iyan na nga ang nangyayari. Kaya kumbaga kahit nakuha nila ito si Villegas at si Datu, mukhang advantageous pa rin o meron pa rin lamang itong SMC at MVP group. Kaya hindi na nakapagtataka na itong si Coach Yeng Guiao palagi sinasabi kinakailangan ng tinatawag na parity o pagkapantay-pantay dito sa PBA. Kumbaga kung gusto ng PBA na ma-revive ang interest ng mga tao dito sa liga at manood pa, ay kinakailangan na magkaroon ng balancing teams. Hindi po pwede na puro na lamang SMC at MVP ang naglalaban. Ganun pa man, mukhang ganyan talaga ang sitwasyon ngayon at kumbaga pera-pera usapan dito dahil hindi naman nasusunod yung salary cap. Kaya hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal yung mga teams katulad ng Converge, Rain or Shine at Phoenix dito. Dahil syempre kung SMC pag-uusapan at MVP group ay mahirap tapatan yan dahil kumbaga malalim ang mga bulsa nila at kaya nilang gumastos dito sa mga players at isa pa, willing silang gumastos. Pero itong Converge mukhang hindi at lalo na syempre ang ROS na inamin na sila naman ay nagbabudget. Kaya nga hindi sila kumukuha ng mga reserve players. Hindi katulad ng SMC at MVP na kaya umafford ng maraming players na ilagay dito sa kanilang mga lineup. Shout out kay Joseph Pineda, Junjun, Angie, B-Boy at Patpat Matas, Anthony Alon, kay RG Bueno at Dalina Family, Matthew Bolante, kay Toto Mamon, Rose Medinelo, Margo at Gabriel Ugteyang, kay Reden, Elena, Laila at Ponbon Lansang, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Rico Olarte, kay Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girly Baduria, Donel Santiago, Jason Mendoza, Edwin Carmona Jr., Katsakino Dukusim, Dexter Domer, Judy, Edwina, Shaina, Carl, Jaira at Jonah Villarosa, Dionisio Mercado, Brian Andres, Ireneo Salangsang, kay Jordan at John Reading Malanta at Sid Maria, JJ Sibum, Myron Almosa at Balyete Family, at sa iba pa nating mga tagapakinig.